Discovery Centrum na lang yung kailangan ayusin. Pero malapit na rin magbukas ulit yung City Library natin. So nag-usap kami ng staff ng Kato. Kinonsulta po namin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Yung iba po sa kanila ay nandito. Hindi ko na isa-isa, baka may kaligtaan pa po ako. So sinimulan namin noong 2019. Kaso lang, alam niyo naman po nangyari, naabutan tayo ng pandemya na bawal po ang lahat. Pero wala muna. 2022, muli po namin binalikan ang mga plano para sa Pasig City Museum. At may mga initial proposal. Pero ang sinabi ko noon, kailangan gagawin natin ito, siguraduhin na natin na maganda siya. Una sa lahat, medyo limitado talaga ang espasyo din. Hindi naman, opo, mansion siya, pero hindi naman siya kalakihan talaga. Mismo para sa isang museum, karamihan ng museum ay mas malaki po kaysa rito. Kaya kailangan kung gagawa tayo ng plano, yung talagang maayos, maganda, efficient yung paggamit natin ng espasyo. Kailangan ma-maximize natin yung lupa, ma-maximize natin yung struktura, at higit pa ron, kailangan ito'y maging simbolo ng ating kasaysayan at kultura sa lungsod ng Pasig. Nakalulungkot pa na minsan, lalo na siguro sa mga mas bata, sama ko na yung sarili ko sa mas bata. Hindi ko naman po sinasabing matanda kayo, ano? Pero realidad po, minsan nakakalimutan na natin ang ating kasaysayan. Minsan nakakalimutan na natin kung saan tayo nanggaling. Hindi lang panahon ng Hapon o ng Amerikano ang pinag-uusapan natin, kundi pati pre-Hispanic times. Kasama yan sa history natin na siguro karamihan ka sa atin sa totoong kung magpapakatotoo tayo. Aminin natin, talagang medyo limitado ang kaalaman natin. Kaya gusto po natin, magkaroon tayo ng susunod na henerasyon ng mga Pasigueño na tunay na na-appreciate ang ating kultura, ang ating masaysayan, at pati rin maka-appreciate ng kultura at sining natin bilang mga Pasigueño. Napakayaman ang ating kasaysayan at yan po yung binabalikan natin dito sa pagbubukas muli ng Pasig City Museum. Makikita niyo po yung paglatag sa tulong ng ating consultant Lumen. Nandito po ba yung mga taga-Lumen? Nandito po sila. Palakpakan naman natin. Napakaganda yung ginawa nilang design. Sa totoo, hindi naman yung infrastructure component yung mahalaga talaga dito. Kundi yung may kita natin dyan yung floor plan, kung paano siya, para natin inayos yung grand timeline natin muli mula sa panahon ng mga katutubo hanggang sa natin, 1973, di ba? Debated pa po yan. Pero day na yan, nandyan po lahat. Makikita po natin, talagang dami nating matututunan. Kung maglalakad lang tayo, babasahin po natin dyan. At para rin ma-engganyo, ma-encourage natin ng mga, hindi lang naman kabataan, pero ang bawat Pasigueño na talagang pumunta dito, magtagal dito, talagang basahin yung mga nakapaskil, panoorin yung mga mapapanood, ay ginawa po natin na hindi lang siya basta traditional museum, kundi, yung sabi ni Kong Roman, engaging, ginawa po natin na interactive yung ibang bahagi ng ating museo. Kaya talagang excited na rin po ako na matingnan po lahat at mas excited po ako na tuluyan na siyang buksan para sa publiko. Para lalong-lalo na para sa ating mga kabataan na ma-experience po nila itong Pasig City Museum, ang bagong Pasig City Museum natin, na matutunan nila tungkol sa ating napakayaman na kasaysayan bilang mga Pasigueño. So, without further ado, ikot na po tayo. Maraming salamat. God bless and congratulations po sa bawat Pasigueño. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ribbon cutting ceremony.
Inaalihan po namin ang lahat na gumilid lang po sa saglit. Test na po yung mga cameraman. Test po na, mga official. Official na po muna yung dito, official. At the count of 3. Inaalihan po natin ang ating Pasig City officials and from National Museum of the Philippines. All right. 1, 2, 3. Congratulations, Pasig City! Ngayon naman po ay susundan po ito ng blessing sa pangunguna po ni Father JM mula sa ating Pasig Cathedral.